the way a lawyer conduct his attitude, her professionalism. Grabe, unprofessional sobra. Napakabigat po para sa akin. Narinig ko na po ang mga sinabi ng aking kaibigan, Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos, Senator Jingo Estrada, Senator Bongo. Nagbigay po sila ng mga halimbawa ng usaping legal. Ang akin pong punto ay usapin ng patungkol sa ating pagmamahal sa ating kalayaan at kasarinlan, kasaysayan. Napakasakit po para sa atin, mga Pilipino, na namnamin natin na meron po tayong mga kababayan na nasa ibang bansa at doon dumadaan sa isang paglilitis. Nililitis ng dayuhan. Napakasakit pong mapanood. Hindi ko nga kayang panoorin na meron isang huwes, merong mga abogadong prosecutor, iba't ibang lahi, na kababayan natin ang gusto nilang bigyan ng paghuhusga. Ang akin pong hiling, ako naman isang ayon, meron tayong mga treaties. Totoo po yan. Bahagi tayo ng pandaydigang komunidad. Ngunit ang pakikipagtulungan sa ibang bansa ay hindi dapat nangangahulugan ng pagsuko ng ating sariling jurisdiksyon at pagtalikod po sa ating mga korte. Dahil ang mga korte na yan ang simbolo ng ating kalayaan eh. Pinaglaban po yan ng ating mga bayani. At tayo nandito, tayo po'y may Senado ngayon sapagkat ipinaglaban po ng ating mga bayani yung ating kalayaan na husgahan ang ating mga sarili. Kaya, pakiusap ko sa aking mga kasama, bagamat wala silang karamihan ngayon dito, alam ko naman na nanonood sila. Ang iba naman ay nakausap ko na at sila ay naniniwala na dapat ay dumaan sa korte natin ang sino man, hindi lamang po mga kasama natin dito, kundi lahat ng mga Pilipino na kapag gustong dalin sa ibang bansa ay dumaan muna sa korte natin. Ako'y nakikiusap sa ating mga kasama na magnilay-nilay. Kung meron po tayo dapat na paniwalaang maghuhusga sa mga kasama natin, ay dapat ay Pilipino rin. Huwag po tayong pumayag na isang dayuhan muli ang magmukhang mas mataas sa atin. Dahil yan po ay hindi papayag ang ating mga bayani sapagkat ipinaglaban nila yan na tayo'y kapantay ng mga dayuhan. Hindi tayo kailanman sasailalim sa kanilang sinasabing katalinuhan o sa kanilang panghuhusga. Kaya po mga kasama, ang sinasabi po natin, bago po sana natin isuko ang isang Pilipino sa ibang jurisdiction, tiyakin muna po natin na mabigyan siya ng sapat na panahon at pagkakataon upang dumulog sa sariling korte ng kanyang bayan. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin
na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. I disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor,
and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla. Ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po Order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due English. apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge. Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin na What is the hindi pleasure siya... of with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because Hindi. his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have
a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisas, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer. To kindly be consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Eh. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna Opo. bail of the Maraming second round salamat if there po. is one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay ang campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon, so tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Ngayon, kung ang pinupunto mo ay may ginawang katarantaduhan si VP Sara sa taong bayan, isang malaki. So kung talagang walang pakialam si VP Sara Duterte sa ating lahat, at hahayaan niya na lang tong pagiging demonyo ni Marcos Jr., pagiging kawatan ng mga congressman yan at ilang mga senador at ibang mga sangay ng gobyerno, nag-resign na siya. 'Di ba? Kung wala talaga silang pakialam sa bayan, grabe ginagawa sa kanila ngayon, no? Pwede pa nga siyang ipatumba ni Marcos Jr. Pero hindi niya ginagawa 'yon, mga banateros, mga kabiyaya, kasi nga mahal ng mga Duterte ang Pilipinas at ang taong bayan. Sa mga nararanasan nating gutom at hirap ngayon dito sa bansa natin, kaya yan ang nagpapalakas ng loob at nagpapatibay ng loob, nagpapatibay ng samahan ng mga Duterte para mailikas, mailigtas tayo sa kapahamakan na unti-unti na nating nararanasan ngayon, mga banateros. So pag di nyo pa naintindihan yan, mala FPJ yung bitawang ko dyan, ha? Wala Lito Lapid dyan. Uy, kamusta na pala si Lito Lapid? Speaking of Lito Lapid, senador pa ba siya? Senador pa ba si Lito Lapid? Kasi walang paramdam eh. Buti pa yung multo dito sa bahay, medyo nagpaparamdam ng konti. Pero si Lito Lapid, walang paramdam. Mas tahimik pa siya kay Mark. Oy Doris, attorney Kapunan, ha? Oh, ayos-ayusin mo naman yung sinasabi mo. Masyado mo naman pinapahalata sa amin na masyado mo naman pinapahalata sa amin na anti-Duterte ka, ha? Wag ganun. Tumatanda ka na. Oh, ilang taon na lang. Hindi ko naman sa pinapanalangin na mawawala ka na sa mundo, pero ito ang realidad na pwedeng mangyari sa lahat naman tayo mapupunta diyan. Pero matanda ka na, attorney. Baka pwede ka naman na magbago-bago. Ha? Tangina, yung mga ganyang edad, attorney, dapat yan, nagbabagong buhay na. Balik loob na. Hindi balik demonyo. Talagang si VP Sara pa yung sinabihan niya manghingi ng tawad sa mga Pilipino. Grabe talaga. Bulag na bulag or nagbubulag-bulagan lang kayo dahil sa kwarta. Hindi kaya ganon? At ito pa isang malupit na balita. Oo, si Ace Barber. Aba, oo, ano tong sinabi ni Ace Barbers? Sabi niya, si VP Sara Duterte daw ay nakakasira sa imahe ng bansang Pilipinas. Wow. Ang galing mo, ha? Si VP Sara Duterte pa talaga ang nakakasira sa imahe ng bansang Pilipinas. Ang galing mo. Sabog ka ba? Ito, lalilipasan na ata ito ng gutom. Dami-dami niyong pera, inyong magkakain. Paano nakakasira ng imahe ng bansang Pilipinas si VP Sara? Saan ng ano mo dyan? Saan ng ebidensya mo? Paano mo mapapatunayan sa amin? So, ibig sabihin yung nangyayaring korupsyon ngayon, okay lang. Nakaka-proud sa pagiging Pilipino yon, ganon? Ano ba yung pinaglalaban ni VP Sara? 'Di ba? Para kalabanin ng korupsyon. Alam namin at di umano ay isa ka doon. 'Di ba? So anong pabor? Alam mo, Ace Barber, sa sobrang katangahan mo na ngayon, sa tutusin, nanghihinayang din kami sa iyo kasi isa ka din sa mga hinahangaan namin noon. Isa ka din sa talagang maituturing namin na umiidolo at nagmamahal sa mga Duterte dahil sa magagandang ginawa nila sa bansang Pilipinas. Pero ngayon, nagiging kupal ka ng puking ina mo. Magbago ka na, ha? Ang kapal din ng mukha nito ni Ace Barbers, no? Sila yung nakakasira ng imahe ng Pilipinas, ibinibintang nila sa iba. Bakit? Sino ba yung mga involved sa mali-malitang pera? Di ba si Marcos, si Romualdez, si Lisa, si Sandro Marcos at kayong mga congressman, 'di ba? Kayong mga anti-Duterte. Tapos sasabihin niyo sa amin si VP Sara ang nakakasira ng imahe ng bansang Pilipinas? Ha, yung eating manner ba? Ace Barber, hindi talaga nitong mga to, no? Ang kakapal ng mga muka, no?
Mas makapal pa yung mukha nyo sa kalyo ko sa paa eh. Sobrang alam mo yun, ewan ko ba kung ano ba, kung may nakapagpa-check up na po ba kayo? Ace Barbers, nakapagpa-check up na ba? Kasi parang nawiwirduhan na kami sa inyo eh. No, nawiwirduhan na kami. Hindi kaya yung sakit ni Marcos Jr. nakakahawa? Hindi kaya yung yung utak ni Marcos Jr. ay naipapasa niya sa inyo kaya nagkakaganyan na rin kayo? Ang lakas dili, no? Nakakasira ng imahe mga Duterte. Punta kaya pala naging top 3. No, pumasok sa top 10 most powerful tama ba? People. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kahanay niya doon, sino? Si Donald Trump, President Putin, 'di ba? Vladimir Putin. So, tapos sasabihin nyo, nakakasira ng imahe ang mga Duterte. Eh ikaw, anong napatunayan mo? Eh baka nga yung distrito mo, kinakamuhian ka na nga din eh. Tigilan mo kami ng ganyan mo, Ace Barbers. Sapat na sa amin yung nalaman namin yung tunay na ugali mo at nahubaran ka ng maskara. Okay na yun, wag mo nang dagdagan. Maawa ka ha? Maawa ka sa katangahan mo. Balik sa inyo lahat yan eh. Yung sinasabi mo, para yan kay Marcos Jr. at sa inyong mga kongresista na mga kuratong baliling. Tigil-tigilan mo kami dyan ha. Matulog ka ha. Matulog ka, minom ka ng gatas. Wag mo masyadong himurin yung puwet ni Marcos. Kaya ka siguro nagkakaganyan eh. So yung mga banateros, mapunta naman tayo dito kay Arnold Clavio. At nananawagan siya sa mga Duterte supporters na wag daw idamay si Alex Yala dahil lang nakasuot ito ng kulay green. Wait lang. Hindi kami ang gumagawa niyan. Ha? Hindi kami ang nag-i-issue niyan, kundi yung mga loyalista, pingkiyawa, mga dilawang tae na kasama mo. Ba't sa amin mo ibinibintang yung hinayupak ang panot ka? wala kaming problema kung magsuot ng kulay green yon. No, wala kaming pakialam doon at wala kaming walang problema sa amin. Ang problema kayo yung nagiging kayo nagiging toxic. Big deal sa inyo yung pagsuot ng kulay green ng pamilya ni Alex Yala at mismong si Alex Yala. Kaya nanggagalaiti kayo. Ay ngayon panalo. At wala doon si Marcos. Sabi nga ni Auntie Claire, hindi nga daw nanood si Marcos Jr. dahil may dala daw siyang malas. Eh buti alam mong puking ina ka. Diba? Buti naman alam mo Marcos Jr. na may malas ka. O tignan mo, nagsuot ng green si Alex Yala. O diba? Champion. Diba? Swerte talaga yung kulay green na yan. No, kaya kung yun man ang sinuot at desisyon ni Alex Ayala, desisyon niya yon. Ngayon, kung yan ba ay simbolo ng pagiging Duterte supporters niya, nasa kanya yon. May sariling pag-iisip, may sariling utak yan, Arnold Clavio. Hindi katulad mo na utak gang munggo ha. O wag niyo isisi sa amin yan dahil hindi kami ganyan. Kung ano man yung suotin ng isang tao, di namin pinapakailaman. No, basta ang importante sa amin, wag niyong banatan ng mga Duterte, wag niyong bastusin ng mga Duterte dahil wala silang ginawang mali dito sa bansang Pilipinas. Hindi tayo magkakalakalaban kapag naging ganyan kayo. Eh kaya lang naman din kami bumabanat sa ibang mga artista at sa ibang mga kilalang personalidad na kagaya mo dahil yung mga banat nyo sa mga Duterte. O tignan nyo, si Raisa, si Joshua Garcia, di ba binabash nyo kasi Duterte supporter. So, dapat hindi gano'n, hayaan nyo sila. May sariling mga pag-iisip yung mga yan. Bakit sobrang affected kayo? Akala ko ba ang dami nyo mga hayop kayo? Bakit takot na takot kayo pag may sumusuporta sa mga Duterte? At eto pang isang malupit. Erwin Tulfo ayaw na daw sa flood control or flood control topic at si Ombudsman Boying Remulla na daw ang bahala rito. Palakpakan. Ang galing mo talaga, Senator Erich Silvers 1. Erich Silvers 1 Tulfo, ang galing mo talaga. Promise, alam mo, iyan na ata ang pinakamagandang ginawa mo sa kasaysayan ng buhay mo na ibigay mo sa ombudsman ang flood control scam na yan at wag nyo nang pag-usapan. Ang galing mo. Wala talagang kwenta to. Wala talaga. Basura talaga, no? Ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee.
Nung nakay Marcoleta yan at pinag-uusapan niya yung flood control, todo ano kayo, todo harang kayo. Tapos ngayon na pinapanawagan ng taong bayan na pag-usapan niyo yung flood control scam, sasabihin mo, ombudsman na ang bahala. So ibig sabihin, sinasabi mo sa amin, Erwin Tulfo, na kakampi nyo ang ombudsman. Paano kung halimbawa na ang ombudsman, halimbawa lamang to paano kung ang ombudsman ay nababayaran? Tapos pagkakatiwalaan mo agad. Kasi ang pagkakaalam ko, ang ombudsman is neutral yan. What if na maging one-sided ang ombudsman? So doon mo pa rin ipagkakatiwala yan. What if yung mga politikong nakatanggap ng mali-malitang pera ay bibigyan ng ombudsman para hindi na sila makasuhan at hindi sila punteriyahin ng ombudsman? So paano yun? Mapagkakatiwalaan, pagkakatiwalaan mo agad. So, pangit naman nun. So, parang pinapalabas lang dito ni Senator Erwin Tulfo na talagang pinagkakatiwalaan nila si Ombudsman kasi nga kakampi nila. Yun naman na talaga, ano pa ba iisipin nating iba, di ba? So, ang galing mo talaga, Senator Erwin Tulfo, mabuhay ka na. Last mo na yan. At eto, mga banateros, muling pumaldo si Pangulong Bongbong Marcos. May panibago na namang kakapalduhan ng mga kawatan sa gobyerno dahil may 11.54 billion 54 billion na na universal healthcare PH according to DFA. Paldo na naman sila. Paldo na naman ang mga walang ya. Sarap na naman ng buhay nila. Tapos tayo, ayun, yung bahay natin, inaanod na ng baha. Yung mga kababayan natin na nagpapa-hospital ngayon, walang pambayad sa hospital, kadalasan yung mga mahal nila sa buhay, namamatay na lang kasi nga, sabi ng doktor, mahirap naman yan, walang pambayad yan sa hospital, hayaan na lang natin yan. Tapos may ganito, 11.54 billion na universal healthcare. Ang healthcare tuloy, healthcare. Ayan na, hindi na, napupulol lang ako, sorry na. Universal healthcare. Healthcare talaga Healthcare. Yan okay na wala na reklamo according po yan sa DFA. So, 11.54 billion. Ang tanong, mapupunta kaya yan sa taong bayan? O baka naman mapupunta lang sa bulsa ni Lisa Marcos, Sandro Marcos, at syempre ng kanilang Panginoon na si Bongbong Marcos. Yan ang aabangan natin dyan, Kasi, kasi alam nyo, natatandaan nyo yung SONA at yung about nga dun sa dagdag pasahod. According sa kanila, at sa iba pang nababalitaan natin, nababasa natin to social media, pagkatapos nung SONA, sinuspindi na agad yung dagdag sahod para sa mga empleyado dito sa Pilipinas. Tapos kung iisipin nyo pa ng paulit-ulit, mga banateros, mga kabiyaya, biruin nyo, kung sandamakmak ang nangyayaring kawatan ngayon, pag nanakaw sa trilyon-trilyon, bilyon-bilyong pera, what if pa tong 11.54 billion na to? Kung yun sa health, sa PhilHealth nga, pahirapan pang maibalik yan pa kaya. So hinihiling ko pa rin kahit papano, hinihiling ko pa rin na mapunta talaga yan sa kamay ng publiko, sa kamay ng mga Pilipino at makatulong sa kanila yan. Sana nga, pero sa panahon ngayon na grabe yung korupsyon, hindi na ako naniniwala. Hindi na ako naniniwala. O tingnan nyo ngayon, 'di ba? Sabi sa SONA ni Marcos Jr., ibaba ang singil ng Meralco. Pagkatapos ng SONA, putay na, naningil ang Meralco. O biruin nyo yun biruin nyo yung katarantaduhan yun. 'Di ba? Sabi ni Marcos Jr. sa SONA niya, ibaba ang singil ng Meralco. Alak ng teteng, kinabukasan may post ang Meralco at si Manny B. Pangilinan na maniningil sila ng 8.5 billion pesos sa mga user tuloy, sa mga Pilipino na gumagamit or patuloy. Halos lahat naman nata ngayon gumagamit na ng kuryente, di ba? So, sisingilin tayo. So, tignan yung grabing ka yan, grabing ka budol talaga. Grabing kababuyan niyang ginagawa nila. Dagdag sahod. Sa SONA, sinabi. Kinabukasan, tinanggal. Sinabi sa SONA, bababaan ng singil ng Meralco.
Kinabukasan, naningil lang Meralco. Tingnan yung katarantaduhan yan. Tapos ngayon, maniniwala tayo na 11.54 billion mapupunta sa atin yan. Kalokohan yan. Ako naniniwala dyan. Hype, mga utangin ng mga hype na yan. Hindi ko nila lahat. Pero may mga ugali ang mga Pilipino na kapag natabunan na yung isang issue ay hindi na rin inuungkat. Kaya nga buti nandito talaga kami. Nandito kaming mga Banateros brothers at iba pang mga Duterte supporters, Duterte vloggers na talagang paulit-ulit na iminumulat sa inyo yung mapatungkol sa 2023 national budget, 2024 national budget, 2025, 2026. At ngayon, na nangihingi na naman sila ng 7 trillion mahigit na pondo sa 2027 national budget. So panibagong nakawan na naman ang gagawin nila. So lahat ng mga pagnanakaw na maaari nilang gawin, ang pinang-display nila yung impeachment. Para nga naman hindi mapansin. Kaya lahat ng nangyayari talaga dito, budol yan eh. Budol. Magsimula sa umpisa na binudol tayo ni Marcos, kesyo yung bigas, pababa yung 20 pesos, yung pamasahe, yung kuryente, et cetera, yung mga ganito, ganyan. Putangin na, hanggang ngayon, wala. Nagkasakit na lahat-lahat si Marcos Jr. sa tumbong hanggang ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Yung mga pinangako niya, yung mga flood control, yung mga bigas, pamasahe, wala na. Nagmukha ng kupos si Ma'am Sitars. Nahihimatay na si Sandro Marcos saka baka nagpupuyat lang naman. Lahat wala na eh. No, nagiging ewan na talagang alam mo yun, mukhang naunahan pa magdugo yung puwet ni Marcos Jr. bago maipatupad yung mga pangakong sinabi sa atin eh. Walang yan na yan. Halos lahat na talaga ngayon budol na. Kaya mga Barateros hindi na tayo umaasa dyan sa 11.54 billion na yan na malalasap or mapupunta sa taong bayan sa atin na mga ordinaryong Pilipino yung pera na yan. At eto nga mga Banateros, may nakita lang ako habang nagpapahinga ako. Pinapapahinga ko kasi yung lalamunan ko kasi baka baka ma-hurt yung vocal cords natin. Syempre, wow. So ngayon nakita ko to, ayan nakita niyo ba yan? Ayan, survey. So babasahin natin epekto naman pala yung threat na ginagawa ni Rize. Ang unang-una po na nakakuha ng mataas na ratings for pre-election vice president. Sa pagiging vice president sa 2028 ay siyempre number 1 si Senator Robin Padilla na nakakuha ng 20.3%. Kasunod niya si Senator Bongo na nakakuha ng 20.6%. At kasunod niya si Grace Po na nakakuha ng 14.6%. Kasunod naman niya si Bam Aquino na nakakuha ng 10.2%. At kasunod nito, ang pinakamaraming threat sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang iba kundi si Risa Ontiveros. Pangilan ba siya? 1, 2, 3, 4, 5. Pang top 5 na po si Senator Risa sa pagiging Vice President sa 2028. Nakakuha ay sa wakas, hindi na sayang ang kadramahan ni Risa Ontiveros dahil siya po ay nakakuha ng 8.1% at kasunod niya si Kiko Pangilinan na hindi ko na kailangan pang basahin ko ilang percent ang nakuha niya dahil wala akong pakialam sa hayop na yan. Risa Ontiveros, umangat-angat ka na. Nung nakaraan, 0.1 ka. Ngayon, 8.1%. Effective yung threat pala, no? Ang galing. Oo, effective yung threat. Talagang pasok na pasok. Dahil dun sa sinasabi mong threat na kung sino yung nag-threat kay Bongbong Marcos, yun din na nag-threat sa'yo, ngayon napapakinabangan mo na. Ganun lang pala yung taktika. Kailangan lang ng threat sa'yo palagi para tumaas pala yung ratings mo. Pero sorry ka kasi pang top 5 ka pa rin. Kulelat pa din. Wala talaga si Risa. Promise. Inday. Day, Risa. Makinig sa akin, Day. Day, kinig ka sa akin, Day. Maghimunong ka na, Day. Tigilan mo na yan, Day. Tigilan mo na yung kabaliwan mo, Day. Pa-check up ka na, Day.
Oh, magtutulog ka na lang. Okay na yan, isang beses na napalasap ka sa pagiging senador. Tama na yan. Hindi ano sa tutusin, hindi namin alam bakit ka nakawala sa Mandaluyong eh. Pero tama na yan, ha? Wag ka na kasing wag ka nang mag muna ng mataas na posisyon. Tanga ka nga eh, hindi ka nga pwede doon. Oy, pero congrats natin ha, si Senator Risa Ontiveros sa kahit papano pang top 5 siya at nakakuha siya ng 8.1%. Oy, palakpakan naman natin. Kahit papano, 'di ba? Maging proud naman tayo kay Inday Risa. Oo, pang top 5 naman siya, kasunod siya ng Kulelat. At dito na nga tayo mga banateros sa exciting part. Ito na nga, yung dalawang senador na maaaring humudas sa kampo ng BBM Senator. Opo. May hudas na po at merong maghuhudas na po sa kampo ng BBM Senators. Pero ngayon hindi muna natin papangalanan na kasi nga syempre nadedelikado sila. So ang ginawa, ganito daw yung kwento. Sinasangayunan daw nila ngayon ang kagustuhan ni President Bongbong Marcos aka Bangag dahil syempre para hindi sila pag-initan at para kahit papano magawa pa rin nila yung part nila para sa bayan. So ngayon ang tanong, sino itong dalawang senador na ito? No? At talagang yung isa nga dito medyo kinakamuhian ngayon at talagang pinagtutulong-tulungan ng mga ng mga tawag dito ng mga netizen at mukhang ito ay hindi na rin mapapatawad. Pero siguro naman kung siya ay bandang huli bumaliktad at traidorin niya naman ng BBM Senators, kahit paano siguro magbabalik sa kanya ang tiwala ng taong bayan. Pero itong isang senador ay goods na goods pa rin po mapahanggang ngayon sa mga Pilipino kahit na nandoon po siya sa hanay ng mga BBM Senator. So, sino kaya itong mga senador na ito? Pero itong isang nito talagang alam na namin na hindi talaga 100% na na hawak sa leeg ng BBM or ng kampo ng mga anti-Duterte. Talagang pasimple lang, pasimple lang at talino ang ginagamit. So abangan natin 'yan. At eto nga yung Ghost Project sa Ilocos Norte ni Sandro Marcos. Oo, na anak ng teteng hindi daw pinupuntahan. Nagrereklamo na po ang mga taga Ilocos Norte na bakit daw nilalagpas-lagpasan lang ni Secretary DPWH Vince Dizon etong mga ghost project sa Ilocos Norte hanggang ngayon daw nakatiwangwang. Gumastos kung hindi ako nagkakamali nasa 20 plus million ang pondo sa tulay pero poste lamang ang naitayo. Intindi, no? Grabe. Tana, hindi pa ba kayo hindi pa ba kayo nananawa sa pera nyo? 'Di ba? Napanood natin 'yan kay Madarahog, 'di ba? Napanood natin 'yan kay Madarahog, kay Jesus na tawag dito yung mga ghost project sa Ilocos Norte. Hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita kung pinuntahan ba ni Vince Dizon yun, kung tapos na ba yung na yun, yung tawag dito yung mga project doon. Ngayon nakikita ko sa mga posts sa social media at yung ibang mga taga Ilocos Norte na mismo ang nagbubulgar ng kanilang congressman na si Sandro Marcos na na talagang grabe yung mga ghost project doon, sandamakmak. Bakit shoutout kay Boying Remulla, bakit etong si Sandro bakit hindi mo pinapakailaman at hindi nyo iniimbestigahan itong mga ghost project nila? Antindi mo naman din talaga, no? Talagang pinamumukha mo sa amin na talagang tuta ka ni Marcos Jr., ganun ba? Galing mo talaga. At dito nga mga banateros, speaking of Sandro Marcos, may mga nabalitaan tayo na itong si Sandro Marcos ay nahimatay sa mismong opisina. Tapos ito ay dinala sa hospital at ito ay chinek up at ito po daw ay nag-low blood. So ano nga ba ang isa sa mga sanhi bakit naglo-low blood? Ako po naglo-low blood po ako Naglo-low blood po ako kasi kadalasan po ng tulog ko ay madaling araw na, mga alas 4, alas 3, alas 5. Buong araw po ay tulog ako at gising po ako sa gabi. Pero hindi dahil nun, hindi ako nagpupulburon Hindi ako nagpupulburon mga barateros Ganun lang talaga yung gising ko at gising ko at pagtulog ko madaling araw na at sa umaga
tulog ako, sa gabi ako gising. Kaya nga itong mga video na ginagawa ko kadalasan ay madaling araw or gabi ko to ginagawa. No? So, grabe, no? Ngayon ay chinek up naman daw at ang sanhi nga daw ng sakit ay low blood. So ngayon, eto pa yung isang malupit dyan. Nakuha daw itong low blood na ito at medyo na delikado daw yung kalagayan ni Sandro Marcos. Di umano di umano. So ulitin ko, hindi to 100%. No, di umano. Dahil daw parang halos 5 araw or mahigit 4 na araw na hindi nakakatulog etong si Sandro Marcos. Ano kayang dahilan, no? No, una-una, ang yaman-yaman nyo naman na binigyan ka pa ng award na ikaw ang pinakabatang pork barrel king. 'Di ba? So, ano pa bang pinag-iisip nyo? Depende na lang kung may bisyo kayo, 'di ba? Yun na lang talaga. Kung halimbawang totoo man to mga banateros disclaimer wala pa po itong 100%. No, ito ay bali-balita pa lamang, no? Pero kung totoo man at nahimatay nga at dahil sa walang tulog ng ilang araw, posible naman na stress kayo. Anong kinaka-stressan nyo? Wala nga puro ghost project nga sa Ilocos Norte, 'di ba? So katarantaduhan naman ata na na ma-stress pa kayo diyan sa kalagayan nyo. Humihiga kayo sa pera namin. So ewan ko na lang, siguro magantay-antay na lang tayo ng iba pang mga vloggers na maglalabas nitong issue na to. Pero ito ay lang naman natin, nasagap lamang at wala pa tong matinding ebidensya, walang mga picture. Ito ay sabi-sabi pa lamang mga banateros. At mapunta na nga tayo sa usapang hudasan. Hindi natapos-tapos tong usapang hudasan na to, no? Ito ngang Supreme Court ay maaari or di umano'y huhudasin na or hinuhudas na ang mga Duterte at ang taong bayan. Kasi nga mga banateros, naglabas sila at nagtataka ang taong bayan na bakit may mini trial sa HOR alam naman nating wala sa konstitusyon yun. 'Di ba? Tapos nag-moot and academic pa sila. Ewan ko, sobrang naguguluhan na ako sa kinikilos ng Korte Suprema, ng Supreme Court. Kung kailan nandun na sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, tsaka pa sila nag-mini trial. So, sobrang nakakapagtaka. At napapaisip tuloy tayo na kakampi or hindi na ba nating kakampi ang Supreme Court? Bakit ganito sila? Ako'y nagtatanong lang at hindi naman po masama ang ko. Wala naman pong masama at siguro naman ako ay ordinaryong Pilipino at may karapatan ako magtanong. 'Di ba? Kasi nakakapagtaka katulad na lang yan yung dito kay Senator Bato de la Rosa. Kapag nahuli si Senator Bato de la Rosa, dapat unang-unang humadlang dyan ay Korte Suprema, ang Supreme Court. Kagaya na lang nung ginawa kay Pangulong Duterte. Pero, di ba, wala So, yan nga yung katanungan ng taong bayan na kung eto bang Supreme Court ay hudas na rin ba at hindi na rin ba kakampi ng sambayan ng Pilipino. So, grabe, no? Pati Supreme Court, di parang makokontrol na nila. Kagaya ng sinabi ko, kapag ang Supreme Court ay bumaliktad na rin at hindi na nakadepende sa mga Pilipino, isa rin yan sa pinaka mahirap na parang nakakaiyak na kabanata sa usapang ito, no, sa usapang politika. At kapag nawala pa ang iba pang mga relihiyon, kagaya lang ng KOJC, Iglesia ni Cristo, at mga kapatid nating mga Muslim, ay makontrol na rin ng Administrasyong Marcos, wala na tayong asahan. So ang Supreme Court, kung halimbawa makontrol ng Administrasyong Marcos, Mento na sinumite ni VP Sara itong impeachment complaint na naging basihan para ditisin siya ngayon, ay labag pa rin dun sa 1-year ban na nagbabawal ng multiple filing of impeachment complaints within 1-year period, na yung pamamaraan ng pagsulong ng investigasyon ay mali dahil ang nangyari po dito ay nagkaroon ng mini trial at saka yung mga impeachment complaint ay walang mga facts na naging basihan, no?
at naging haka-haka lang ang mga naging basehan nila, no? Lahat po yan ay hindi na nadesisyonan ng Korte Suprema dahil ang sabi nga po ng Korte Suprema, moot and academic. No? Moot and academic kasi po ito ay dinidinig na ng Senado. Hindi po ibig sabihin na walang basehan, no? Yung mga petition, kung hindi, hinihir na yan ng Senado at dahil ang Senado ang sole impeachment court pagdating sa impeachment, hayaan na ng Korte Suprema ang Senado magpatuloy sa mga paghihiring na yan. Pero yung mga legal issues na linabas ni VP Sara, pwede naman pong ilabas yan dun mismo sa impeachment court muli, no? Kasi ang impeachment court na rin ang magdedesisyon kung talagang meron nga ba silang jurisdiction, no? So ang tawag po dyan talagang yung karapatan ng tribunal to rule on its own jurisdiction dahil talaga namang kung ang petisyon ay labag dahil ito ay hinain na labag dun sa 1-year bar rule, talagang mawawalan din ang jurisdiction ng Senado. So para sa Senado na po yan madesisyonan. So para dun sa mga kongresista na tuwan-tuwa na talagang tuloy-tuloy na raw ang impeachment, well, unang-una, wala pong decision on the merits. So hindi kayo po pwede magyabang na nanalo kayo on the merits. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, nagtutuloy na ang hearing ng Senado, nakasaad naman sa saligang batas talaga that the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints at kinakailangan lahat ng issue ngayon dahil nagtutuloy na ang Senado as impeachment court dapat dalhin na dyan sa Senado. So pwede pa pong maresolba ng Senado yung mga legal na issues na inilabas ni VP Sara at ni Atty. Torion sa Supreme Court sa mga petisyon na na-dismiss na. So hindi po yan pagkatalo kay VP Sara, kundi kinakailangan ilabas lang itong mga issues muling ito sa Senado mismo. At syempre, ang katotohanan talagang halong politika at saka batas na ang iiral pagresolba ng ganyang mga puntos, no, laban sa impeachment. Pero sa tingin ko, sa nakikita naman nating takbo ng proseso, mahihiya naman ang kahit sinong senador na bumoto para matanggal si VP Sara makatapos ng 32 million na walang malinaw na ebidensya so far after 13 days na meron siyang kahit anong krimen o pagkakamaling ginawa o di na bang kaya kahit anong bagay-bagay na magpapatunay na siya ay naging taksil sa tiwala na ibinigay sa kanya ng 32 million ng mga butante. Isang record na hindi pa po nauulit sa kasaysayan. Alam nyo, habang nandyan ang kasagsagan ng impeachment, itong Okta Research naglabas na naman ng survey na nagpapakita na malayo pa rin ang agwat ni Leni Robredo bagamat sabi ng Okta nabawasan ng kanyang agwat. Doon po sa naunang survey ng Pulse Asia, 20 points ahead si VP Sara. Pero dito sa Okta, kung hindi ako nagkakamali, more or less 10 points lang ang agwat ni Inday Sara. Alam niyo po ako, hindi naman nila matatanggal yan na meron tayong personal preferences kung sino talagang dapat pagkatiwalaan na pagdating sa survey. Hindi ko po pinagkakatiwalaan ng Okta kasi mga bagito yan. At actually, dun sa panahon ng COVID, dun sila nagsimula, no? Dun sila nagkaroon ng kumbaga marketing campaign para makilala sila. At talagang nagka-problema ako bilang spokesperson, hindi lang ng presidente ng mga panahon na yon, kundi bilang spokesperson din ng NTF-ELCAC. Kasi bagamat ang mga datos nila ay kinakalap lang nila sa DOH, ang mga pronouncements naman nila ay hindi ko alam kung saan nanggagaling, no? At siyempre sa panahon na merong national crisis gaya ng COVID, nakakagulo naman kung merong ibang mga sinasabi ang mga survey polls na sa akin tingin naman parang labas na yan sa kanilang trabaho, no, yung mga bagay-bagay tungkol sa COVID. Anyway, kaya po talagang hindi ako nagtitiwala diyan sa Okta Research na yan dahil anyway, sabihin na lang natin bago sila at hindi pa nila napapatunayan ang kanilang reliability as a survey firm, no? At saka syempre, alam naman natin na itong survey na ginawa nila ay this must have been commissioned, no? So unless talaga may tiwala tayo sa kanila dahil sila ay nagbayad para o binayaran para magkaroon ng ganyang survey, hindi na makapanipiniwala. Pero whether or not they are biased, ang reality is matapos ang 13 days of impeachment, number 1 pa rin si VP Sara sa survey kung sino ang mananalo bilang eleksyon. At lumalabas na panalong-panalo si VP Sara dito sa Okta Survey gaya ng sinabi ng Pulse Asia sa Visayas at Mindanao,
si Lenny has an advantage in Balance Luzon, pero not much of an advantage, konti lang, kasi sa totoo lang, yung numero ng botante sa Balance Luzon ay mas marami sa Visayas at Mindanao. Pero dahil number 1 pa rin si VP Sara, ibig sabihin, hindi malayong agwat. Malayong agwat ni Lenny Robredo sa Balance Luzon, maski na papaboran siya ng mga botante sa Balance Luzon. Pero ako po, hindi ako naniniwala na ang buong Balance Luzon ay pupunta kay Lenny Robredo. Kasi nga po, nung tumakbo naman si Tatay Digong, hindi naman po sweep ng kahit sino ang Balance Luzon. May mga probinsya na napanalo rin si Tatay Digong na sa tingin ko ngayon ay boboto pa rin sa Duterte. Mga probinsya gaya po ng Batangas. Ibig sabihin, hindi po dapat tumambak si Lenny kay VP Sara even in Balance Luzon. Ito yung mga probinsyang napanalunan ni Tatay Digong sa Balance Luzon na sa tingin ko mananalo rin si Inday Sara Duterte. Bataan, Bulacan, yan po, napakadaming botante. Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Ilocos Norte. Now, hindi ko po alam kung si VP Sara ay mananalo pa rin sa Ilocos Norte, pero ang may hawak po sa lokal na politics dyan sa Ilocos ay hindi naman po ang mga Marcos Jr., kung hindi si Amy Marcos. So hindi po natin mazizero si VP Sara sa Ilocos Norte, no? Pero kung mapapansin niyo po, itong Southern Tagalog, Batangas, Cavite, Laguna, yan po talaga ang bulto ng boto sa Balance Luzon. At samahan mo pa ng Pampanga at Rizal at saka Bulacan, talagang makikita niyo na posible talaga na mas mananalo pa si VP Sara kaysa kay Lenny Robredo sa Balance Luzon, kasi yung pinakamaraming populasyon ng mga probinsya sa Balance Luzon ay pinalanunan din ni Tatay Digong. Sa Metro Manila, siyempre po, nanalo pa rin si Tatay Digong, bagamat hindi naman tambak, na inaasahan natin na mananalo rin si Inday Sara Duterte. Yun na nga po, pag-usapan natin ito si Attorney Kapunan. Alam nyo, si Attorney Kapunan, hindi ho first time sa kanya na maging controversial. Alam mo, feeling ko dito sa lola na to, kulang ito sa aruga. Kulang ito sa, totoo lang, kulang ito sa pansin. Hindi ko alam, may asawa ba to? Nagtatanong lang ako kasi yung style of being a lawyer niya, ano siya mahilig siya sa media. Pamidya ho siya. Yan ang favorite niyang gawin, magpamidya, pumapel sa media, at hindi gawin yung trabaho. Ibang-iba talaga doon sa mga matatalino at magagaling. Kasi yung mga matatalino at magagaling, di ba? Kung i-rewind nyo yung impeachment trial before, makikita nyo yun, mga matitikas na abogado, yung magagaling na abogado. Makikita mo talaga doon. Although, you might not be on their side, but surely you would know na they're bright. Etong si Kapunan, dinadaan niya sa pagiging witty, dinadaan niya sa pagiging talitalinuhan, tapos magpapatawa. Although, ang corny-corny nung patawa niya, hindi ko alam mo yun, nakukornyan ako sa joke niya. Sa totoo lang, pang lola. Hindi siya funny in a sense na nakakatuwa. Kasi meron namang mga tao na hindi ko pareho ng politika. Pero pag nag-joke, matatawa ka. Offending in my part kasi minsan bumabanat sa mga Duterte supporter. Pero nakakatawa. Alam mo yung ganon? Na para bang instead of wishing that person na doon sa kanilang side manatili, parang wini-wish mo dapat nandito ka sa side na to para pasarap ka kampi to, ika nga, parang ganon. Pero si Kapunan, yung tipo ng hindi masarap kakampi. Bakit? Kasi yung patawa niya, walang nadudulot. Instead, lumalabas lang na mababaw ang punto ng prosecution. Instead, lumalabas lang na talagang walang punto yung prosecution. Ano ho ba ang ibig ko sabihin? Ganito kasi yan Kung mapapansin ninyo, sa mga nakaraang araw, ilang beses po siyang nagpatawa sa korte. In all honesty dapat hindi pinapayagan ng court yan. Although sabi nga ni
Senate Presiding Officer Chis Escudero, it's a court, but we have to be lenient in a way. Pero sa akin, parang ano yan parang malalagay sa kasaysayan na parang may isang abogado binababoy ang impeachment court. Dapat i-contempt. Yung biro, okay lang. Halimbawa, yung sinabi niyang, can we have a recess? Although very, very inappropriate for a lawyer to say this. Can we have a recess or 3-minute break or 2-minute? I forgot kung 3-minute o 2-minute. Because I wanna sit. Parang, okay ka lang. Abogado ka ba? I mean, ganyan ba talaga ang mga abogadong nasa panig ng mga pinklawan? Kasi ganyan din si Falsis Yung kanyang pagiging disrespectful sa court, na feeling entitled. Tapos, sabi pa niya na sa isang impeachment trial, na kesyo sisigawan mo yung witness sa, huy! Anong huy? Pipigilan mo yung witness na magsalita. Are you serious? I mean, witness niyo yan. Ngayon, kung wala kayong tiwala dyan, sana hindi nyo sinalang. Di ba? Parang, wala pala kayong tiwala. Ba? Nyo sinalang. I mean, dahil ba mabubuking na kayo, kaya pinatatahimik nyo yung witness nyo? Witness nyo, ha? Hindi witness ng defense. Witness nyo yan. Sa inyo galing yan. Anong magagawa natin kung kailangan niya sumagot? Una-una, wala nga siya sa authority na magsabi ng huy. Authority na magsabing, huwag kang sumagot. Hindi pa pwede yun. Kino-cross-examine, huwag kang sumagot. Ano ka? Kaya lang, feeling ko lang, masyado nagiging lenient na yung court. Yung impeachment court. Dapat hindi pinapayagan yung mga ganito Dapat kino-contempt talaga yung mga... I mean, imaginein mo Kasi ako po naka-attend na ako sa mga court hearings. Talagang very, di ba? Pati nga yung damit ko kailangan maayos kasi bilang aharap ka sa korte. Kasi parang touring dyan, para talagang korte. Alam mo yung korte? May judge. We know how to picture it Judge. May judgment. So kailangan kagalang-galang ka. Diba? Kaya honorable court. Honorable judge. Tapos sasabihin mo, huy, huwag ka sumagot. Ano? Okay ka lang? Attorney Kapunan? Are you in your right mind? O baliw ka lang din talaga? O inuulyanin ka na? Di ba? Sa akin, hindi ano yun Hindi appropriate for a lawyer to say that in court. Saan na ganito? Objection, Your Honor. Tapos explain mo yung objection mo. Sabihin mo, the witness already answered that question. Ganon. Tapos let the judge says, sustain, diba? Or overrule. Senator Judge, tumakbo ka na lang. Frustrated senator ka Frustrated senator judge ka, Attorney Kapunan. Ikaw ang pinakabastos na abogadong tumayo dyan. Di ba? I mean, buti pa nga, di ba kung maalala ninyo, si Aguirre, di ba? Si DOJ Secretary dati, Aguirre. Naging ano rin yan Tapos nagaganon siya. Tinakpan niya yung tenga niya dahil sa ayaw niyang pakinggan ng boses ni Miriam. Buti pa nga yun Yun nga, pinako-contempt na ni Miriam Pero buti pa nga yun, hindi nagsalita. I mean, as reaction na ayaw lang niya marinig. Siguro ayaw niya nang matrigger yung emotion niya at bumanat pa dito kay Miriam. So, tinakpan na lang yung tenga niya. Pero pinako-contempt na siya noon, remember? Ito, hindi lang siya gumanon. Mismong bibig niya, bastos. Ibig sabihin, mismong bibig niya is doing something, dapat talagang i-contempt to. Para sa akin, Ito pa, yung pagsabi niya ng scam. Alam nyo, yung sinabi niya scam o scammer, I think, yung sinabi niya sa Office of the Vice President, it's not because I am on the side of the Vice President, ayan, na-offend ako. Hindi.
sa court, yung lawyer, hindi siya pwedeng magbigay ng opinion niya. Kailangan questioning niya yung witness and let the witness say that. And the judge will judge that kung totoo ba o hindi. Para bang ganito? Sa tingin mo ba yung ginawa dito, ganito, ay maaaring maihalintulad sa isang scammer? Ganon. O sasabihin ng witness, yes, Your Honor. Sa tingin ko, ganito. And, di ba, pag tinanong nung prosecution yun, ngayon yung defense naman, i-cross-examine. Scam ba ang pag ganito at ganito? Sasabihin niya, maaring yes, maaring no. Tapos, sa bandang dulo, sasabihin ngayon ng judge, yan ay scam o hindi scam. Di ba? Sabihin, trabaho ng judge yun. Abay, frustrated senator judge pala itong si Kapunan. Mantakin mo, sabihin niya na scam yung nangyari na yun. Di ba? Hindi eh. It's not appropriate. Sabihin na natin, sige, if not appropriate is maybe not professional yung magsalita ka ng ganun sa court. Hindi talaga professional. May problema sa'yo, Kapunan. Bakit? Ang nakakapagtaka, bakit ka nakakahirit pa ng ganun sa court? Sige, dahil sa marami kang kaalyado dyan, maraming kaalyado si Marcos, maraming bastos na kaalyado si Marcos, so kaya ka siguro nakakahirit ng ganyan, kaya ka hindi... Imagine ninyo baliktarin natin ang istorya. Ganyan magsalita yung defense. Sa tingin nyo, hindi na contempt yan? Baka ipa-contempt ng ibang senator judge. I'm not blaming Chis Escudero dito kasi presiding officer, hindi po siya ibig sabihin siya ang nagdidesisyon. Huwag po nating kakalimutan nito. A presiding officer is not a deciding factor of the senator judge. Kaya nga, preside, ibig sabihin nun, siya lang yung nagli-lead, pero hindi siya lang ang nagja-judge. Kaya nga, pantay-pantay pa rin ang senator judge at yung presiding officer. So, malakas ang loob nito ni Kapunan dahil alam niyang kaalyado niya itong ibang mga senator judge. Imaginein mo na lang, may balita pa ako dyan. Ewan ko kung totoo yun narinig ko, Minsan, nanggagaling pa daw sa meeting itong si Attorney Kapunan at ng isang senator judge. Isa o dalawang senator judge. Hindi ko alam kung totoo yan. Yung po kinuwento lang sa akin ng mga bibwit natin dyan sa loob ng Senado. Maraming bibwit dyan Sa totoo lang. Maraming bibwit. At nalalaman kung sino yung pumapasok sa opisina ni Ganire, sa opisina ni Ganire. So, ang akin lang po, mga kababayan, dapat medyo itong si Kapunan masampulan ng contempt of court. Hindi talaga, ako, wag natin babuyin. Wag natin babuyin yung korte. Kung bababuyin pala natin, hindi sana sinabi nyo na lang. Sana kumuha na lang tayo ng mga abogadong sa defense. Kumuha na lang ng abogadong mga mahilig sa media. Kasi may mga, alam mo na, may mga kalyado rin tayo mga abogado mahilig sa media. Yung, meron ako ikikwento, hindi ko na sasabihin kung sino. Yun na. Meron akong kilala. Ayoko ikwento. Meron ako kilala, pero ikikwento ko na lang din kasi chismoso ko. Meron akong kilala, isang abogado na iba yung kanyang attitude o ugali, pag-uugali, off-cam, at saka pagka may camera na, pag may media na. Anong ibig ko lang sabihin? Two personality yung tao. Bakit? Ibig sabihin, hindi siya yung hindi siya talaga yung nakikita mo sa telebisyon. Hindi yung pagiging transparent. Kaya hindi, malalaos din to. Sabi ko sa inyo, malalaos din to. I mean, halimbawa, di ba, pangalan nito, si Attorney Guanzon. Si Attorney Guanzon, di ba, may nakita pa tayong video doon sa Rockwell. Kasi ganun talaga siya off-cam. Talagang palaban yan. Di ba? Naalala niyo?
Nagalit siya doon because inapi siya ng isang, ewan ko kung field Chinese ba yun? Inapi siya, parang minata siya ng isang ano doon. Siguro Pinklawan, minata siya. So nagalit siya. Ibig sabihin, off-cam or on-cam, matapang siya. Same yung kanyang, kahit pag nakausap mo siya, same siya. Ganun ang kanyang pag-uugali. Si Jimmy Bondoc, ganun din. Off-cam and on-cam, ibig sabihin, humble, gentle person, si Jimmy. Off-cam, ganun din po siya. Humble and gentle person. Anong ibig ko sabihin? Kasi may mga abogado na talagang bida-bida pagdating sa media. May mga abogadong pag hinarapan mo na ng camera, tulad ni Kapunan, pag hinarapan mo na ng camera, grabe na yung papel, grabe na yung pagbibida-bida, grabe na yung kanyang, ano masasabi mo dun? Kulang sa pansin? Hindi ginagawa ng tamang professional na abogado. Remember naglabas ang Supreme Court ng parang code of ethics ng mga abogado kasi remember nasa ilalim sila ng Supreme Court. Dapat disente at kagalang-galang ang kanilang pagiging pagkatao. Maintindihan ko ba kung off-cam? Medyo balakata ka, balagbag ka, alam mo yung gano'n, maintindihan ko pa kung gano'n ka Pero yung dadali mo siya sa loob ng court, magsasalita ka na, huy, huwag kang magsalita pa. Upo muna ako kasi pwede ba mag-recess tayo kasi magpapahinga ako, upo muna ako. Scammer yan. You don't do that as a lawyer. Di ba? Hindi mo gagawin niya as a lawyer. Sa'yo manggagaling yung judgment na, scammer yung ano na yan. Tapos, ang hindi ko nga magets, kinampihan pa siya ng mga Pinklawan at Dilawan. Talagang double standard ng mga Pinklawan at Dilawan, ano? Alam mo itong mga Pinklawan at Dilawan na to? Sa totoo lang, sila at talaga ang tunay na kalaban. Huwag po tayong malilinlang, tayong mga Duterte supporter. Huwag po tayong malilinlang na yung mga loyalista pulahan ng kalaban. Hindi po. Yung mga loyalista at pulahan, kaya nag-i-exist yan kasi bayad yan. Ito, for the record, yung mga vlogger na loyalista, lahat po yan nag-i-exist dahil bayad yan. Maniwala kayo sa akin, bayad yan. Sa katunayan, ito, ilang beses ko na ito kinuwento sa vlog ko Kikwento ko ulit sa inyo. Yung isang loyalistang vlogger, na dating niyang jowa yung taga Mocha Girls, ex na ngayon, kinikwento pa sa akin, idol na idol daw ako noon. Sobrang idol din pala ako noon. Talagang pinanonood niya lahat ng video ko at ginagaya niya ako. Kwento po ito ng jowa niya kasi mag-live-in sila dati. So kinikwento. At sa sobrang idol niya, siyempre alam niya hindi siya walang utak mahina daw talaga utak. Sobrang mahina utak. May personal ba? Kikwento ko sa inyo, personal to. Huwag nyo na sasabihin mahina na utak, mahina pa Alam niyo na, yung ulo sa baba. Mahina na ulo sa taas, mahina pa yung ulo sa baba. Kasi daw may diabetes. Sabi ko, sandali, may diabetes naman ako, pero pagising ko sa umaga, matapang pa si Manoy. I mean, kasi isa yan sa mga indikasyon. Ito, walang halong walang halong kabastusan to. Isa yan sa indikasyon kung control mo ang diabetes mo. Matapang ka sa umaga pagising. Matikas ka sa umaga pagising. Pag hindi na matikas ka sa umaga, ibig sabihin, may problema ka na sa hindi mo control yung sugar mo. Okay? Para lang sa mga i-google nyo yan. May problema ka na sa dugo pagka ganun. Lalo na, kaya nga tumatanda yung iba kasi, di ba, pag matanda na, hindi na matikas pagising. Kasi nga, may medyo nagkakaroon na ng problema.
hindi na healthy living ang nangyayari. Tapos nabanggit nung jowa, yung ex-jowa niya, na yung ano daw, yung may idol daw sa akin na vlogger na taga-loyalista. Wala na daw talaga. Sabi ko, huwag mo nga ikwento yung kadiri. Wala na daw talaga. As in, dahil nga sa diabetes niya, wala na. Sabi ko, ganun ba? So, kasi bakit kami pumunta sa usapan ng ganun? Kasi tapang-tapangan daw yun. Tapang-tapangan lang sa video, pero ganun din daw pati sa ano. Yung akala mo feeling na matika siya, pero wala na. Sa personal, walang mahinang nilalang. Pati yung ano niya, mahinang nilalang na daw. Ganun ang kwento. Bakit ko sinasabi sa inyo? Para bastusin yung tao? Hindi. Sinasabi ko kasi sa inyo ito, dahil sa totoo lang, ganyan po ang karamihan ng mga loyalista na vlogger. Yung tapang-tapangan sa camera, ang tatapang. Pero pag nakausap mo ng personal, Kuya Bay. Alam mo yung ganun yung tapang nila, akala mo talaga matatapang, pero mga supot pagdating sa, hindi literal ewan ko kung may literal sa kanila, pero hindi literal. Supot daw talaga yung tapang. Ginagawa lang daw talaga nila yan because of money. Kasi nga mga jobless. Alam nilang wala na, hindi sila, alam mo kasi, to be a Duterte vlogger, you have to be bright. You have to know a lot of things. I thank God na marami tayong Duterte vlogger na matatalino, kaya hindi makapasok yung mga bobo. Kasi pag bobo ka, hindi ka mapapansin sa Duterte vlogger community. Bakit? Kasi matatalino yung mga naandi dito. Diba? Lalo na nung mga unang bugso ni Pangulong Duterte, nandiyan si Jimmy, Attorney Jimmy na ngayon, si Sas, diba? Mga matatalino talaga yan. May mga alam. Diba? Basta, hindi ko na lang papangalanan lahat kasi baka may makalimutan ako. Alam mo na. Pero matatalino po. Kaya hindi makapasok yung mga ganyang klaseng loyalista. Paano sila magsusurvive? Paano sila magkakapera? Doon na lang sila sa madaling lokohin. Sino? Yung mga kapwa nila loyalista. Tapos, kikita sila, bayad pa sila nung kanilang amo, at kumita pa sila. Kaya sila nandyan. So, ba't ko sinasabi yan? Kasi sinasabi ko sa inyo, yung mga loyalista, wala yan. Wala silang prinsipyo. Wala ho silang pinaglalaban. Hindi, yung kanilang pinaglalaban is scripted. Bibigyan lang sila ng script, tapos ipaglalaban nila yan. Yung mga nakikita nyo nagko-comment, troll yan. So kung walang pera, hindi mabubuhay ang mga loyalistang vlogger. Kaya tingnan mo, mark my word. Okay? Mark my word. After 5 years, nawala na si Marcos. Actually, hindi nga 5 years. Mga after 2 years, nawala na si Marcos. Wala na rin yung mga loyalista na vlogger. Alam niyo kung bakit? Wala na magbibigay ng pera sa kanila Wala na silang maluloko. Wala nang troll. Kasi siyempre, tumigil na Unless, mag-succeed sa maitim na plano ni Marcos na magpatuloy siya bilang presidente. Pero, wala na po. Hindi na po yan. Kung hindi siya nagpatuloy, wala na po yung mga loyalista ang vlogger. Ang talagang medyo mag-take note tayo, ito mga pinklawan at dilawan. Ito kasi mga pinklawan at dilawan, they exist since the time of Cory Aquino. And they are really well-rooted. Ano ibig sabihin ko nun? Kasi po sila po ay, may propagandista po sa kanila na nag-i-exist. Karamihan ng propagandista ng dilawan ngayon at pinklawan ay merong orientation from the left. They are really oriented by the left kind of thinking, mga komunista. Karamihan po sa kanila, komunista in their thinking. Karamihan sa kanila trained to be communist. Yan po, if you would study liberal minded people, and the communists, they're connected. Kahit nung panahon po yan diba naalala nyo nung panahon ni Cory, dyan nakalabas, etong si Joma, dyan na mayagpag ang mga
mga makakaliwa at mga NPA. Ito, ibabalik ko lang kayo sa history. Nung panahon ni Marcos Sr., talagang isa sa mga kalaban niya ay mga makakaliwa, terorista, mga NPA. Kaya lang, naabuso. At kwento na sa akin ni Senator Amy to personal, nung nagkasakit yung kanyang tatay, talaga nga naman pong siya po ay hindi na nagdidesisyon at ang nagdidesisyon na yung mga nakapaligid. Hindi na lang sa akin binanggit ni Senator Amy kung sino yun. And because of that, naabuso. That's why nagkaroon ng People Power Revolution. Pero after that, yung naging si Cory na ang presidente, diyan na po nag-take over ang mga makakaliwa at NPA sa bayan natin. To the point, hindi, di ba, remember, kaya naman naupo si Cory because of the military. It's not just the people. Kung hindi gumalaw ang military nun, hindi mapapatalsik ang mga Marcos at kung hindi gumalaw ang Amerika. Remember, yan yung accusation ni Senator Amy, kinidnap sila ng Amerika. Ngayon, nung panahon ni Cory na mayagpag ang mga NPA at mga makakaliwa, remember, nagalit ang military. Kaya nagkaroon ng 8 na kudita. 8 kudita ang nangyari nung time ni Cory. Dahil para bang sa kanila, nagsisisi sila na binigay nila kay Cory, tapos si Cory, pinayagan ng mga makakaliwa, mga NPA sa kabinete, at parang si Bas, tawag nga kay Cory noon, puppet president. Yun yung akusasyon ng mga nag-aklas na mga kudeta, ng mga military noong time. So, bakit ko sinasabi yan? It's because since that time, hindi naman po nawala ang komunista. Namayagpag yan. Now, medyo remember huwag nyo itong kakalimutan si ERAP, alam naman natin na yung kanyang hobby na nagkakaroon ng sugal-sugal, ganyan-ganyan, di ba? Yan yung naging problema di ba? Kay Chavit, di ba? Nagkaano sila ng problema sa pera, sa sugal-sugal. Oo, alam natin yan. Hindi ko sinasabing tama yan. Pero remember, kaya rin napuruhan ng todo si ERAP noong time na yun. Ay si ERAP lang ang nagkaroon ng all-out war against the NPA. Talagang tinarget niya NPA noon, all-out war ang ginawa niya sa NPA. That's why all the propagandista at that time won. Sa telebisyon, wala pang social media noon. Kaya durog na durog si ERAP noon. Hindi ako maka-ERAP linawin ko lang, hindi ako maka-ERAP. Pero isa yan kung bakit napatalsik si ERAP dahil dinurog niya ang NPA. Anong ibig ko sabihin? That's how powerful NPA and their cohorts. Itong mga makakaliwa, itong mga nasa media. Ano na ho naalala ko, isa ito sa mga nababanggit noon ng nila Yusek Badoy, di ba? Nung panahon na nasa NTFL ka. Ito isa sa mga nababanggit niya na ang NPA talagang penetrated na ho ang media. Kaya durog si ERAP noon. Ano nangyari? Nung kay Pinoy, mayagpag na naman ang mga makakaliwa at saka mga NPA. Diyan nila pinasok every time nila pinapasok yung peace, anong tawag nila doon? Yung, ewan ko, anong peace yun? Piste. Doon na pinapasok yun, doon sila lumalakas. Pag nagkakaroon ng peace talks na yan. Diba? Diyan sila lumalakas. Nung lumakas yan, mga kababayan, dumating ang Duterte. Si Pangulong Duterte, binigyan sila ng tsansa. 4 o 5 sa kanyang kabinete ay mga makakaliwa. Ano ginawa? Binaboy. Honestly, kahit kami noon, nalinlang kami noon ng mga makakaliwan to, mga NPA na to. Imagine niyo binigay yung DSWD tapos yung mga relief, ibinibigay lang kung saan nandun yung mga NPA para talagang lumakas yung mga NPA. Ginamit talaga nila para sa sarili nila. Ganun sila.
Galit sila sa corrupt pero through corruption, ginamit nila at pinamigay nila doon sa community na may mga NPA. Ganon sila katarantado. So, nung nag-all-out war si Pangulong Duterte sa mga NPA through the NTF-ELCAC, ayan, diyan na nagalit at kung ano-anong propaganda na. Kaya nga, remember, the ICC itself, it's a communist-driven institution or group. Komunista po yan. Makakaliwa po mga naandyan. Yung ideology nila, mga makakaliwa. Remember, Netherlands yan. Diyan po talaga namamayagpag ang makakaliwa. Kaya nga nandyan yung ICC. So the same, imagine mo the president na nag-all-out war with this left and these rebel groups, ibinigay natin doon sa isang grupo sa ibang bansa na ang namumuno ay makakaliwa at mga komunista. Imagine that. Tapos, parang hero pa sa mga dilaw at sa mga pinklawan itong ICC. Kasi nga po, ang mga dilaw at pinklawan ay infiltrated na po ng mga makakaliwa at ng mga komunista. That's the truth. Magkakasama na sila. Hindi mo na nga makita yung differences nila eh. Kasabihin nila, socialist sila. Pero in reality, yung kanilang ideology halos magkakapareho na. But they have one common denominator. Ano po yun? Mga hypocrites, mga hipokrito, mga double standard. Pag sa iba, kung makahus ka ng korupsyon, matindi. Pero para sa kanila, yung korupsyon hindi applicable. Ganon po sila katindi. Ganon sila ka-double standard. Naririnig nyo ba yung motor? Ang ingay ng tambucho. Actually, sa totoo lang, matik yan eh. Pag ang motor maingay, kamote ang nagmamaneho. Whether big bike or yung underbone, yung maliliit na motor. Basta maingay, kamote, sigurado ang ano niyan, ang driver niyan. Anyway, ito, tuloy natin. Ba't ko ba nakikwento ito? Kasi nga, itong si Atty. Kapunan, isa sa background niya at sinasakyan siya ng mga makakaliwa. Remember, galit ang mga makakaliwa at mga komunista sa mga Duterte. Ayaw na nila maibalik VP Sara Duterte. So yung mga makakaliwang nasa media, gustong-gusto nila si Kapunan. Bakit? Kasi dinudurog daw, di umano yung si Vice President Sara Duterte. So lahat ng kanyang kabastusan, in court and out of the court, kasi kahit sa labas bumaba. Dapat kayo, inano na to ng indirect contempt. Alam niyo po ba, ito bigyan ko lang kayo ng background para sa kaalaman natin Ilang beses na pong nakasuhan po itong si Atty. Kapunan. Para lang po sa kaalaman ninyo. Una po yung nakasuhan po siya ng indirect contempt 2019. Ito isa sa pinakakilalang kaso laban sa kanya. Ano nangyari doon? Inakusahan siya ni Atty. Raymond Palad ng indirect contempt dahil umano ay binunyag niya sa media isang confidential na disbarment proceedings bago ito maging final o pinale. So, kinasuhan na pala siya dati ng indirect contempt. Dahil sa kasi explain uli natin para sa mga kababayan natin hindi ho nauunawaan ng direct contempt at indirect contempt. Direct contempt, yung ginawa mo nakabastusan, katarantaduhan, kalokohan sa loob ng korte. Direct contempt. Indirect contempt, yung hindi mo pagsunod sa utos ng korte o binastos mo yung korte o sinabihan mo na kung ano-ano yung korte. Remember, si Atty. Kapunan, once na ganyan na, indirect contempt, siya po ay kinasuhan dahil nilabas niya yung pinag-uusapan. Kaya nga, it's very clear na hindi dapat pinag-uusapan ang kaso. Alam nyo, nung in-interview namin si Senator Amy,
talagang nag-meeting pa kami bago magsimula kasi sinabihan niya lang kami, itanong niyo na lahat kahit ano, wag lang tungkol sa details ng impeachment. Kasi bawal silang magsalita ng kahit na ano tungkol doon sa details. Okay lang yung reaction nila doon sa mga pangyayari, pero yung details doon o yung mga nangyayari sa loob ay hindi pwedeng pag-usapan. Apaka-clear nun. Yun ang sinabi sa amin. Kung itong Senator Judge nakakaunawa ng ganyan, si Senator Amy, nauunawaan niya yan. Yung ganyang klaseng pamantayan ng korte. Si Senator Robin, yan din ang sinabi sa amin nung bago namin siya ma-interview. Tinanong namin siya kung kamusta ba, sabi niya, pag-usapan natin ng lahat except yung impeachment, yung ginangyayari sa loob ng impeachment. Kung mga senator judge, alam nila yung indirect, yung indirect contempt, yung wag maglalabas ng detalye pag nasa labas ng korte. At sila po'y sumusunod. Pero bakit ang isang abogado na matagal na, hindi abogado si Robin, hindi rin abogado si Senator Amy, although nag-aral ng law si Senator Amy, hindi lang nag-bar, pero nag-aral po siya. Bakit ang mga katulad nito, ni dekada na, tumanda na sa pagiging abogado, hindi pa rin alam ang indirect contempt? Hindi niya alam na bawal magsalita ng kahit na ano. Alam niyo yung scammer? Makinig kayo pinadelete na yon sa record sa loob ng impeachment court yung scam niya na word, yung scammer niya na salita. Pinabura. Kasi nga, bawal. Hindi ka dapat nagbibigay ng opinion, dapat yung witness lang. Anong ginawa niya? Nung in-interview siya, inulit niya pa. Baka sabihin niya, kasi in-interview ko, tinanong ako, sana sumagot ka. I'm sorry, I cannot answer. Ganun. Hindi sinalsal mo pa. Ano yung ibig sabihin? Sinagot mo pa. Talaga parang pag-usapan yung issue doon sa scam. I mean, kung ikaw ay nasa matinong abogado, abay, di ba dapat hindi mo na yan, hindi mo na yan pinag-uusapan? Kasi pinabura na nga doon sa loob ng court. Ganyan siya. No wonder, nung palang, ano ba date yun? 2019, kinasuhan ka na ni Attorney Raymond Palad. Di ba? Although, I think, as far as I remember, hindi ho kinatigan yung kaso. Pero still, meron ang record na ganyan. Pangalawa, may kaso rin po siya sa isang UST law din. Divina, si Nilo Divina, siya po, kilala nyo naman yon. Isa sa mga matitikas na law firm sa Pilipinas, yung Divina Law. Nagsampa si Divina, ito, basahin natin mismo, sa GMA News Online. UST Law din files 120 million libel suits against Lorna Kapunan. Dahil dito, 2 separate libel complaints against lawyer Lorna Kapunan over her accusations in connection with the disbarment complaint against him and the hazing death of Horacio Castillo. May namatay kasi doon sa UST. Divina asked for damages totaling 120 million or 60 million each in the complaint filed before the Manila and the Quezon City Prosecutor's Office. Ito yung unang complaint. In the first complaint filed with the Manila Prosecutor's Office, the law dean, Henny's firm, Divina Law, accused Kapunan and Patricia Bautista of maligning his reputation when they publicizing the filing of this disbarment raps with the Supreme Court on September 25 over allegation. So, again, inilabas na naman niya yung kanyang publicizing the filing of disbarment. Respondents then were part of her grand plan to publicly malign the complainants and ruin the goodwill and the reputation of they have built over the years. So, isa yon.
In the second complaint filed in Quezon City Prosecutor's Office, Divina Slam Kapunan for insinuating that he had involvement in the death of Castillo for hazing rights of aegis juris. So, publicly na parang sinasabi na may kinaugnayan o merong kinalaman nitong Dean. So, libel cases ito. So, ang abogado bang minsan ay meron ng ganitong klaseng masasabi mong mahilig magpamedya, hindi ko alam kung vlogger ba ito, mahilig sa camera. Alam mo, kung ako sa'yo, Atty. Kapunan, gumawa ka ng YouTube channel mo, kikita ka pa. Manunod sa'yo yung mga kapwa mo, mga pinklawan at dilawan ng mga hipokrito at mga teroristang mga komunista manunood sa'yo. Kasi they like you because you are prosecuting VP Sara Duterte. Yun lang naman eh. Not because you're bright, but because itong mga pink, mga dilaw, mga loyalista, kahit dire sila sa isa't isa, sila po ay united ngayon. United against the Duterte. Yun pala po ang ibig sabihin ng uniteam, unitae. At ang sabi ni Marcos, di ba, nung campaign, we will unite the Philippines. Tama pala siya dyan. Tama. Dyan lang tumama si Marcos. Ni-unite niya ang Pilipinas, ang mga loyalistang sukang-suka sa mga pink at dilawan, at ang mga pink at dilawan na sukang-suka sa mga loyalista ay ngayon ay united against VP Sara Duterte. Sila ay united ngayon. O, di ba? Ang kaling din ng mga Hindot, ano? Tama talaga itong si pangalan nito, si BBM. Unity ang kanyang ano. Balikan natin si Kapunan. Si Kapunan, ilang kaso na po ang kanyang kinaharap. Ngayon, nakikita nyo naman ang asal nito pagdating sa impeachment court. Meron akong tanong sa inyo. Ito, tanong ko sa inyo ito. Dapat bang i-contempt na si Atty. Kapunan? Yan ang tanong ko sa inyo. Dapat na po ba siyang i-contempt? Kung gusto niyo siyang ma-contempt dahil bastos na talaga siya at grabe yung kanyang pagsasalita ho sa media na hindi dapat, i-comment nyo dyan. I-share nyo itong video na to. Mag-ingay po kayo. Again, it's not the color. Kasi, imagine niyo nasa kabilang side si Atty. Kapunan. Ganyan din siya kabastos. Sigurado ako by now, contempt yan. Sa dami niyang kaalyado sa loob ng Senado, sigurado ako, contempt na yan si Kapunan kung si Kapunan ay nasa defense. Pero since wala po siya sa defense, hindi siya sa mga Duterte, at inuusig niya dito si VP Sara Duterte, kinakampihan sila ng ibang senator judge. Kinakampihan siya ng mga media. Na alam natin, di ba, binigay ko kanina sa inyo ang details, itong mga media, itong mga makakaliwa na yan. Karamihan na nandyan. Hindi siguro alam ng owner, pero karamihan na nandyan. Nasa newsroom, mga NPA na yan. Namumundok na yan. Kasi isipin nyo lawyer ka. Meron siyang isang video na pinitik niya yung isang senador. Sinabi niyang, ako, kaya kong tumigil pag hindi dapat magsalita. Pero meron isang senator judge dyan na hindi kaya. Alam mo ba sinasabi mo? Hindi. Tanong nyo sa lahat ng lawyer. Walang matinong lawyer na magsasabi sa inyong okay lang na pitikin mo yung judge. Okay lang na paringgan mo yung judge. Ibig sabihin ng pitikin, paringgan. Ibig sabihin, i-malign mo in public. Paringgan mo sila. Hindi. Karamihan ng abogado, whether in the prosecution or in the... Di ba, kaya nga, hindi nyo ba napapansin?
Sa sobrang galang mo sa judge, meron pang nilalagay dyan na prayer. Noong una nagtataka ako, ano yung prayer? Nananalangin ka sa judge? Alam mo, yung gano'n. Hindi, alam naman natin hindi literal yun na prayer sa judge. Pero bakit nakalagay dyan? Prayer, parang hoping in a more honorable o more kagalang-galang way o more respectful way, ang nilalagay prayer. Parang prayer mo na ganito ang mangyari o ganito maging desisyon ng court. Di ba? Ganun yung dapat na paggalang sa korte. Imaginein mo, si Kapunan, pinariringgan niya yung judge. Kayong mga matitinong abogado dyan, sige nga ho, hindi po ba ito alarming? Hindi po ba ito dapat ng i-contempt? It's not because kalaban siya ni VP Sara Duterte. This is not supposed to be the way a lawyer conduct his attitude, her professionalism. Grabe, unprofessional sobra. Napakabigat po para sa akin. Narinig ko na po ang mga sinabi ng aking kaibigan, Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos, Senator Jingo Estrada, Senator Bongo. Nagbigay po sila ng mga halimbawa ng usaping legal. Ang akin pong punto ay usapin ng patungkol sa ating pagmamahal sa ating kalayaan at kasarinlan, kasaysayan. Napakasakit po para sa atin, mga Pilipino, na namnamin natin na meron po tayong mga kababayan na nasa ibang bansa at doon dumadaan sa isang paglilitis. Nililitis ng dayuhan. Napakasakit pong mapanood. Hindi ko nga kayang panoorin na meron isang huwes, merong mga abogadong prosecutor, iba't ibang lahi, na kababayan natin ang gusto nilang bigyan ng paghuhusga. Ang akin pong hiling, ako naman ay isang ayon, meron tayong mga treaties. Totoo po yan. Bahagi tayo ng pandaigdigang komunidad. Ngunit ang pakikipagtulungan sa ibang bansa ay hindi dapat nangangahulugan ng pagsuko ng ating sariling jurisdiksyon at pagtalikod po sa ating mga korte. Dahil ang mga korte na yan ang simbolo ng ating kalayaan eh. Pinaglaban po yan ng ating mga bayani. At tayo nandito, tayo po'y may Senado ngayon, sapagkat ipinaglaban po ng ating mga bayani yung ating kalayaan na husgahan ang ating mga sarili. Kaya, pakiusap ko sa aking mga kasama, bagamat wala silang karamihan ngayon dito, alam ko naman na nanonood sila. Ang iba naman ay nakausap ko na at sila ay naniniwala na dapat ay dumaan sa korte natin ang sino man, hindi lamang po mga kasama natin dito, kundi lahat ng mga Pilipino na kapag gustong dalhin sa ibang bansa ay dumaan muna sa korte natin. Ako ay nakikiusap sa ating mga kasama na magnilay-nilay. Kung meron po tayo dapat na paniwalaang maghuhusga sa mga kasama natin, ay dapat ay Pilipino rin. Huwag po tayong pumayag na isang dayuhan muli ang magmukhang mas mataas sa atin. Dahil yan po ay hindi papayag ang ating mga bayani sapagkat ipinaglaban nila yan na tayo'y kapantay ng mga dayuhan. Hindi tayo kailanman sasailalim sa kanilang sinasabing katalinuhan o sa kanilang panghuhusga. Kaya po mga kasama, ang sinasabi po natin, bago po sana natin isuko ang isang Pilipino sa ibang jurisdiction, tiyakin muna po natin na mabigyan siya ng sapat na panahon at